We are now in the third Sunday of Easter. At para sa ikatlong linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ni Jesus, 3 puntos sa ating pagdinilay sa linggong ito. 3 points for reflection for this third Sunday of Easter. Himay-himayin natin. The first point of reflection is, let go. Let go. If you are following our readings, especially after Jesus' resurrection, kapag nagpapakita si Jesus na muling nabuhay sa mga disipulo niya, ano ang commonality na reaction nila? The first reaction of those who have seen the Lord in His glorified body is they were not able to recognize Jesus. Hindi nila namumukhaan at hindi nila na-recognize na si Jesus pala ang kasama nila. Mary Magdalene was not able to notice and recognize Jesus. Akala niya hardinero. Ang mga disipulo naman, nung muling nabuhay si Jesus, they thought Jesus as a ghost, multo. At sa ating ebanghelyo na narinig ngayon, ang dalawang disipulo na naglalakbay sa landas ng Emmaus, they were not able to recognize Jesus again. Kakwentuhan nila, kalakbay nila, patungo sa landas ng Emmaus. At ano ang commonality din? Why these were not able to recognize Jesus who rose from the dead? One answer. Downcast. Broken-hearted, in tears, weeping, sadness, depressed. Hindi nila namukhaan si Jesus dahil meron silang pinagdadaanan na kalungkutan. Hindi nila namukhaan si Jesus dahil sa kanilang kapighatian. Hindi nila napansin na si Jesus na pala ang kasama nila because in the first place, they are troubling and they have been experienced great sadness in their hearts. Malungkot, naghihingapis, malaki ang problema. But the Lord is inviting us today, mas lalo nating maunawaan na si Jesus pala ay kasama natin sa paglalakbay. And in what way we will be able to see Jesus? Let go. May magandang tanong si Father Jerry Orbos. Kailan ka huling nagdasal na masaya ka? When was the last time you prayed because you're happy? Kailan ba yung huling panalangin mo na masaya ka? Baka kasi, pag tayo nagdarasal, puro paghinagpis, puro problema, puro maraming pinagdadaanan. And the Lord knows and feels our problems and our sadness. But allow the Lord to teach us today. Let go. Sa mga problema at ng pinagdadaanan natin, let go. And we never will let go of our sadness. Then and there, we will be able to recognize Jesus again. Ang unang panyaya sa atin ay, let go. Ang ikalawa naman ay, let grow. Let go, let grow. Ano ang kapansin-pansin kay Jesus na muling nabuhay? Kung mapapansin ninyo ang imahe ni Jesus doon, the risen Christ, masasabi niyo sa akin, ang itsura niya na muling nabuhay, Father, maputi, makisig, maaliwalas, makinang, dakila, glorified body. Pero kung lalaliman natin, ang pagninilay natin, mga kapatid kay Kristo, si Jesus na muling nabuhay sa krus, na muling nabuhay nung inialay niya sarili sa krus, may kapansin-pansin. At ano yun? Sugat sa kamay, tagiliran at paa. And dear brothers and sisters in Christ,
The Lord tells us today, ang tunay na nagmamahal may marka. True love leaves a mark. Kaya halasige, sino na dito nasugat sa pag-ibig? Sino nang nasaktan? Okay lang. Because whenever you got hurt because of love, it means you truly give yourself for them. True love leaves a mark, and we can only be able to grow from this because of the hardships we have endured. Let go, let grow. Ang ikatlo at uli ay let God. Let God. May isa akong kaibigan at may tinanong siya sa Diyos dati, Panginoon, nasaan ka nung pagkakataon na marami akong napagdaanan na hindi makaaya-aya? Nung bata pa siya, ang magulang niya ay laging nag-aaway, nagsasagutan, at halos magkasakitan. Pero may isang pagkakataon na hindi niya makakalimutan at buhat-buhat niya bilang trauma niya ngayong nakakatanda na siya. And what is that? Dahil sa pag-aaway ng mga magulang niya, dumating sa punto na nagsaktan ni tatay niya yung nanay niya. Even to the point, yung tatay niya nagbunot na ng baril. At hindi niya makakalimutan, yung nanay niya may sugat ang likuran ng ulo niya. So the question of my friend is, Lord, where were you? Bata pa ako noon, hinayaan mo na makita ko iyon. And in the silence of the prayer of my friend, the Lord responded. Kasama kita nung nangyari iyon. Tinatakpan ko ang mga mata mo. Hindi niya maunawaan kung bakit yun ang tugon ni Jesus. Tinatakpan ko ang mga mata mo. Bakit nakita ko, Panginoon? Balik tayo. Ang kamay na may sugat at butas, masisilip pa rin at naaaninag ang nangyayari. At kahit anong pagtatakip ni Jesus sa ating mga pinagdadaanan, masisilip pa rin natin lahat ng hindi kaaya-aya. Yet the Lord assures us, ako ang bahala sa iyo. Trust me, hindi kita mapabayaan. For today, dear brothers and sisters, let God be your God. Masyado na tayong kinokontrol na maraming bagay. Hayaan mo naman ang Diyos ang tuturan sa iyo. Hayaan mo siya na tulungan ka sa paglalakbay. For today's third Sunday of Easter, allow the Lord to teach you these 3 acts as we journey this life. Let go, let grow, and let God. Amen.